paggamit ng mata. 2, linya, lines. 3, steering. Tatlong bagay lang. Alam nyo, maraming nag-i-inquire sa akin. Mag-i-enroll, gusto mag-aral, tinatanong ano yung tinuturo ko. Nasabi ko, basics. Ang sasabihin niya sa akin, hindi, advanced rider ako eh. Okay. Sasabihin, gusto ko advance ang pag-aralan ko. And then tatanungin ko, ano ba yung advance? Gusto ko matuto mag-banking, tsaka magpasayad ng tuhod. Hindi advance yun, basic yun. Diba? Kasi yung motor ninyo, pag mabilis yung dating sa kurbada, kailangan mag-lean para lumiko. Hindi dahil nag-i-exhibition ka. Yun yung pagkakaiba. Yung iba, lumiliko para magpasayad ng tuhod. Kaya sumasablay. Pero kung ikaw lumiliko ka dahil gusto mong mabilis yung pasok at exit mo sa kurbada, tama linya mo, tama technique mo, kahit ayaw mo, sasayad yan. Okay? At yung tuhod, hindi siya kailangan para lumiko yung motor. Kahit walang body position, hihiga po yung bike ninyo. Kung alam nyo kung paano gawin. Ang only reason kaya lumalabas yung tuhod, para masukat ninyo yung lalim ng higa ng motor. Kasi pag sumobra po yung lalim ng higa ng motor, ano mangyayari? Tudulas. Bakit? Kasi po, pag nakatayo yung motor ninyo, malaki ang kapit ng gulong sa kalsada. Ngayon, dahil mabilis ka, kailangan humiga ng motor para lumiko, palit ng palit ang kapit ng gulong. Di po ba? Pag maliit ang kapit ng gulong, kagasan mo? Hindi, di ba? Kaya si Oscar palaging tumatumbling kasi nakita may mga mamimitik doon sa corner, inihiga yung motor, ginasan. Ano mangyayari? Siyempre, dudulas yung likod. Natakot. Pag dumulas yung likod nyo, anong gagawin ng daliri nyo sa preno? Aber, ano? Eto, di ba? O, paano makakatulong yun? Hihinto ngayon yung harapan ng gulong. Dumudulas yung likuran ng gulong. Ano kakalabasan nun? High side yun. Diba? Pero hindi nyo napigilan yung daliri nyo na yun. Hindi nyo sinasadya, hindi nyo iniisip yun. Instincts ninyo yun. Yun yung ibig ko sabihin na yung tamang paraan ng pagmotor, mali yung pakiramdam. Kasi ang gagawin ng isip ninyo ay pahintuin kung ano yung nangyayari yung moment na yun. Ang tawag doon, survival reactions. Okay? So, the right way to ride does not feel right. Ang kailangan mong intindihin, yung logic, hindi yung pakiramdam mo. Sa straight, sa Clark International Speedway, no? Yung main straight doon, yung R1 tatakbo ng 280 kilometers per hour. Kaya preno, liliko, mga 170 kilometers per hour, lumiliko. Sabi nila, hindi, nagagawa mo yun kasi araw-araw ka nandun. O kaya kasi matapang ka. Hindi totoo yun. Pag tumatakbo ng gano'n yung motor, ako rin, lumalaki din, palaki rin ng palaki mata ko. Hala, natatakot din ako. Ang pagkakaiba, pag alam ko, pag ginawa ko yung tamang technique, imposibleng hindi siya gumana. Bakit? Based siya sa science. Physics siya. Okay? So, ang ibig ko sabihin, lahat ng sasabihin, tuturo ko sa inyo ngayon, is based sa physics. So, you can trust the technique. The only difference sa atin ay, I trust the technique. Okay? Alright, una, pag-usapan natin yung motor ninyo, mabilisan. Yung motor ninyo, dalawang gulong, rear-wheel drive vehicle. Yung likuran ng gulong ang tumutulak sa harapan ng gulong. Tama? So, ibig sabihin, yung harapan ng motor ninyo, ang dinidictate niya ay direksyon. Tama? So, saan kayo dapat nakakapit sa motor pag nagmo-motor kayo? Saan? Sa? Manibela. Manibela! Tama, Manibela! Mali yun. Mali yun. Pansinin ninyo, tama yung sinasabi niya, pansinin ninyo kahit anong brand ng motor, no, superbike, yung may tangke muna, iba-iba yung itsura ng tangke sa harapan, pero pagdating sa likod, pare-pareho. Bumibili pa kayo ng rubber grip, nilalagay niyo sa gas tank. Para saan? Para pogi? Hindi. Kasi ang tamang paraan sa pagkapit sa motor ninyo ay ipit tangke. Bakit? Kasi pag tinigasan mo yung hawak sa manibela mo, aba yung manibela nyo, normal na palaging gumagalaw yan. Bakit? Kasi nag-a-align siya sa likuran ng gulong. Yung kinakatakutan nyo na wobble, walang demonyong gustong pumatay sa inyo. Ibig sabihin, nalubak yung motor ninyo, naglanding, hindi align, anong gagawin ng harapan ng gulong? Siyempre, magwa-wobble siya para mag-align sa likod. Ano naman ang gagawin mo? Titigasan mo ngayon yung hawak sa manibela mo, di ba? O kaya, ikakabit mo yung binili mong pang MotoGP na steering damper sa Racing Boy. Di ba?
Ang problema nun, pag ginawa mo yon, mapipigilan mo yung natural na behavior ng motor na yung harapan na gulong ay nag-a-align sa likuran. So, how do you do that? You do that by actually clipping sa may tangke, ipit tangke. Yung naka R3, R15, ipit tangke. Relax upper body. Ang tanong, boss, naka-sniper ako at saka Aerox eh. Nakita niyo ba yung mga race bike sa ARRC ng sniper? Napansin niyo yung upuan nila? Anong meron? May ganun sa harapan, di ba? Yung, lalo na yung mga, ano tawag doon? Race concept, di ba? May bukol yung mga tangke nila. Para saan yun? Para may ipit mo ng tuhod mo. Kasi honestly, yung mga motor naman na gamit ninyo, hindi naman siya intended pang racing. Pang commuter yan eh. Pang kalsada. Right? Siyempre, pag binodify mo pang racing na, iaayos mo sa tamang paraan, no? Para maging stable yung motor mo, iipitin mo yung upuan. Right? Ipit upuan yon. Right? Hindi higpit manibela. As much as possible, clip on the seat, relax upper body. Okay? So mamaya, pag naglalakad ako dyan sa loob at nagkaganyan ako, hindi ibig sabihin lilipad tayo, ha? Ang ibig sabihin, relax upper body. Dahil kung relax po yung upper body ninyo, kahit anong gawin ng motor ninyo, basta nakaipit kayo, hindi kayo malalaglag. At kaya ninyo mag-steer. Hindi nyo mapipigilan yung natural reaction ng motor na yung harapan ng gulong nag-a-align sa likuran ng gulong. Yung number one na kinakatakutan ng lahat ay wobble o yung tank slapper kung tawagin. Kaya nagkakabit ng steering damper kung ano-ano. Tandaan ninyo, ang ginagawa lang ng motor ay nag-a-align lang yung harapan sa likuran. So anong gagawin pag nangyari yun? Lambutan nyo yung hawak sa manibela. Relax nyo lang para mas mabilis mag-align yung harapan ng gulong sa likuran ng gulong. Yun siya. Okay? It's the same reason, sino nag-off-road dito? Nagpa-flat track, nag-motocross. Kung napansin niyo yung mga racers natin sa circuit, nakita nyo sa video ng Yamaha, nagtitraining off-road. Diba? Nagmo-motocross. Bakit? Hindi para maging motocross rider sila. Dahil pinag-aaralan nila yung motor nila na kahit konti lang yung kapit ay mas kaya nilang i-manage. No? Dahil sa off-road, konti lang yung kapit ng gulong. Diba? So, mas doon nila matututunan kung paano kontrolin yung bike nila kahit konti lang yung kapit. Clear? Now, okay. Now, pag-usapan natin yung mga techniques na gagamitin natin. No? Number one, visuals. Riding is 98% visual. Yung pagmumotor, 98% mata. Ang riding, hand-eye coordination. Yung impormasyon na nakukuha ninyo, yun ang tinatransform into physical reaction. Doon mababase ang inyong kilos o yung gagawin. Base sa impormasyon na nakuha ninyo. Yung impormasyon na yun, ang gamit ninyo ay mata. Okay? Tatandaan niyo, tinuruan kayo mag-motor o mag-bisikleta, magmaneho. Ang sabi sa inyo, tingin ka sa malayo. Diba? Ang sabi sa inyo, tingin ka sa malayo. Bakit pag tumitingin kayo sa malayo, nakakapagmaneho, nakakapagmotor kayo na maayos? Pero pag malapit ng tingin mo, pag-angat ng ulo mo, malalim pa pala yung kurbata, dire-diretso na. Because the further you look, the more information you get. Mas malayo ang tingin mo, mas marami kang impormasyon na kukuha, mas nakakapaghanda ka. Diba? Hindi ka nakatingin sa baba, lagi ang tingin mo, mas malayo. Clear? So una, look where you want to go. Guys, listen ha. Listen. Kaya ayos ka mag-warm up. Listen sa akin. Una, look where you want to go. Pag sinabi kong look where you want to go, paano ba yung look where you want to go? In Filipino, tumingin ka kung saan mo
ilalagay mo rin dito.